Good morning mga kapatid. Wala po tayong masyadong gagawin dito sa makinang ito kundi magpapalit lang tayo kapatid ng clutch lining. Kaya medyo humaba yung ating video na umabot ng 15 minutes. Mas marami po ang paliwanag na gagawin natin dito para kung sakali kapatid na magdi-DIY ka, hindi ka malilito. Ayan, tinanggal na natin sa makina, tinanggal na natin ng tambucho, tinanggal na natin ng footrest. So kapag pupukpok kayo kapatid ng ganitong klase ng crankcase, nasa inyo po kung gagamitan nyo ng rubber mallet, kahoy o martilyo na dibola o claw hammer o bakal. So bahala na kayo kapatid, basta ang pinakamahalaga lang, alalayan nyo lang po yung pukpok dahil yung mga tainga-tainga na ito kapatid kapag pinupukpok mo, possibility na mapingas, matanggal. Yan. So, ang makina pong ito kapatid ay pang vlogging purposes lamang natin. So, hindi natin na ito papaandarin. Kaya kung mapapansin ninyo, kung marumi ko siyang binaklas, marumi ko pa rin siyang ibabalik. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo kapatid, yung mga bagay-bagay na pwede nyong ikasablay. Okay, kapag natanggal na natin kapatid yung cover, pwede na po natin tanggalin yung lifter natin, yung clutch release. So, itong clutch release na ito kapatid, meron niyang explanation tayo mamaya nasa bandang dulo dahil dalawang klase po itong clutch release na ito. Mayroong may additional na parts at meron namang yung ganong klase lang. After nyan, tanggalin natin yung ating cover sa clutch housing sa primary clutch natin. Dahil ito kapatid ay walang secondary clutch. Primary clutch lang talaga ang meron tayo dito. Ang tawag ng iba ay single clutch o half clutch, mga ganon. So, yung secondary kasi nito, kagaya ng mga XRM125, sa kanya ay malaking gear lang. Okay, kapag natanggal na yung apat na bolt na Philip, gamit ang impact drive, tanggalin na rin natin yung bearing. So, kaya kung tinanggal yung bearing kapatid, pwede naman kasing hindi ko na yan baklasin, pero tinanggal ko siya para if ever na yung mga babaklasin ninyo ay nalaglag, natanggal ang bearing by accident, alam nyo kung paano ikabit at alam nyo na may bearing doon na natatanggal. Okay, kapag natanggal nyo na yung cover kapatid, ganito na yung inyong makikita. Ayan, mayroong crown washer na nakaklip sa ating nut. Kung sa bahay-bahay lang kayo, wala kayong impact wrench, walang gamit, pwede kayo kapatid mag-kontra sa magneto kapag hihigpitan or luluagan natin yung ating nut sa primary clutch. So ito nilagyan natin sa connecting rod, pero kung nakakabit yung cylinder head, pwede nyong kontrahan kapatid sa magneto. Kung may impact wrench naman kayo, mas mabilis na yung trabaho, hindi nyo na kailangan kapatid na magkontra pa. Hahawakan nyo na lang ng kamay, then bibirahin nyo ng impact wrench. So, dahil wala tayong impact wrench ngayon kapatid at nasira na talaga yung impact wrench natin, ginagamitan lang natin ito ng impact drive, yung hammer drive na tinatawag. Mano-mano lang muna tayo ngayon. So, kung kaya nyo naman na handle ang gamitin ninyo, ay mas maganda, no? Kasi sa ngayon kapatid, wala akong tagahawak, walang helper, kaya mano-mano lang muna talaga kung paano ko lang baklasin at paano ko ikakabit. So, bahala na lang kayo kapatid kung mayroon kayong helper dyan, kung paano nyo babaklasin. At least nakita nyo kung paano binaklas at paano natin ikakabit. Ayan. So, medyo na-deform kapatid yung ating crown washer, yung lock washer natin. Pero, ganun talaga siya kapag binabaklas, medyo na-deform. Ayan. So, ito na yung kabuuan ng ating primary clutch. Ayan. So, kung sakali kapatid na binaklas nyo yung primary clutch at nalaglag yung mga pyesa-pyesa, kasi wala ka nang dapat baklasin dito kapag nagpalit ka lang ng clutch lining So, kung sakali naman kapatid na malaglag yung pyesa na gear, yan yung maliit na gear na yan, kung nalaglag to, nalaglag rin yung collar, madali lang naman yan ikabit kapatid, itutusok mo lang yan. So far, yan lang naman kapatid yung malalaglag dyan or i-slide or matatanggal by accident kung sakali man na natagilid mo yung motor
So, yan lang naman ang matatanggal. So, ibabalik mo lang naman yan. Hugasan din ibabalik. Okay, so tanggalin naman natin kapatid yung clutch lining. Dahil dito sa clutch lining na ito, marami pa akong nakikitang nagkakamali ng posisyon ng clutch lining. Medyo siguro baka nalilito sila or hindi ko alam, no? So kapag sisikwatin mo yung kapatid, kailangan iharang mo yung daliri mo, yung kamay mo doon sa circlip na yan. Dahil minsan may pagkakataon kapatid na tumatalsik yan. Okay, unahin natin yung clutch plate. Pagkatapos, may tatlong clutch lining yan. Pero, tanggalin natin yung apat na clutch spring. May maliliit kasi yan kapatid na spring na kapag hindi ka na kumambyo, siya yung nagsiseparate ng mga lining mo. Yan. Para hindi nagkikiskisan. Isiseparate niya yung lining mo para bukang-buka at hindi sila naka-engage sa isa't isa. O yan. So mamaya iisa-isahin ko rin yan kapatid na ipapaliwanag kung ano ba yung mga setup nila at kung para saan yung isang plate, saan nakalagay isang plate, iisa-isahin natin yan mamaya. Ngayon ipamiliarize nyo muna yung pyesa. Sa mga marunong pala nito kapatid, baka pwedeng tulungan nyo ako na i-explain pa yung mga hindi ko na-explain dito through comment, no? At saka ini-encourage ko rin pala kayo kapatid na i-follow kami sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang po yung Kuya Lan Moto TV or nariyan po sa comment box yung aming link. Ayan. So, yan lang naman kapatid yung mga natatanggal sa clutch housing. So, may natatanggal pa rin dyan pero kailangan mo pang baklasin sa likod yung apat na screw. Pero hindi mo na yun kailangan baklasin kapag magpapalit ka lang ng lining. Ayan. Yan lang naman yung mga mababaklas dyan. Okay, pagkatapos niyan, siyempre huhugasan mo na at papabili mo na yung customer ng bagong clutch lining. So ito, luma pa rin yung ikakabit natin dahil nga sabi ko, for educational purposes lang tong makina to. Ibabalik natin kapatid yung luma pa rin at papakita ko lang sa inyo kung paano natin i-install. Okay, so ito kapatid ay may dalawang magkapares na lining at sa likod niya ay may metal plate. Samantalang yung isa naman ay nakagitna na parehas fiber yung labas niya, kabilaan. So, isa-isahin lang natin ipasok mamaya, pero explain ko muna yung clutch plate pa natin na panlabas. Ayan. Bali ito yung clutch lining, ipamilyar nyo lang, yan yung position niya. Okay. So, puntahan na naman natin yung kanyang clutch plate. So, itong clutch plate kapatid, may dalawang klase ito, no? Isang malaki ang butas at isang maliit ang butas. So, kung mapapansin ninyo, itong isang clutch lining malapad at saka isa hindi. So, yung hindi malapad kapatid, yan yung una nating ikakabit. Yan yung unang ikakabit. Dahil kung magkakabaligtaran, hindi ho papasok kasi yung ating center sa clutch plate, no? Yung sa kabila kasi, pasok yan. Kaya, pag nagkabaliktad yan kapatid, magkakaproblema kanyan, sigurado. At yung mga pin na nakikita nyo na yan, na apat na pin, katapat din yan kapatid ng apat na pin sa kabilang clutch plate dahil dyan nakatusok yung ating clutch spring. Yan. Kailangan, mai-set up mo lang siya ng maayos, yung pantay. Tapos, itong ating center, kabitan natin bago yung clutch lining. So, itong clutch lining kapatid, take note lang, no, marami talaga nagkakamali dito. So, kapag nakita nyo pong bakal, yung unang nakakabit, ikakabit nyo po ang kasunod ng clutch lining. O, kagaya nyan, bakal yung nauna. So, clutch lining yung kasunod. Ibig sabihin kapatid, yung fiber niya, ang dapat magkaasawa sila. So, marami kasi ako nakita nito na pinagharap yung dalawang asbestos, yung dalawang fiber. Kaya, nagkiskisan kapatid yung dalawang clutch lining. Kaya, napudpud ka agad. So, sa una, magagamit mo siya ng maayos. After a day or after 2 days, pag talagang napuruhan na, wala na. Medyo unti-unti nang mapupudpud yung clutch lining ninyo. Kaya, dapat maayos yung pagkakabit ninyo ng lining ninyo.
So, habang nakikinig kayo, sana nasundan nyo yung video dahil hindi ko na ipaliwanag, kapatid. Ayan. So, kailangan nyo lang ikabit yung 4 na spring na nakalagay din, kapatid, doon sa mga pin kanina ng clutch plate natin. Ayan. Tapos, ikakabit natin yung malaking circlip. Minsan, mahirap ikabit itong circlip na ito. Pero, kapag nakasanayan mo at lagi mo nang ginagawa, madali na lang to, kapatid. Yan. So, okay na yan. Kakabit na lang natin yan sa ating makina. Okay. So, ikabit muna natin sa ating makina, sa ating primary clutch. Ayan. So, kailangan, kapatid, naka-freewheel. At yung ngipin na yon, kailangan nakapasok din siya sa ngipin ng ating primary pinion. Then, kapag hindi pumasok yung ngipin doon sa housing natin, pwede natin ikutin yung malaking gear na ito. Papasok yan. At dito naman sa na-deform natin na pyesa na crown washer or lock washer, depende kung ano pong tawag ninyo, basta may kabit nyo lang ito, kahit ano pong tawag ninyo, walang problema. Ayan. Kailangan lang, kapatid, na ma-fix mo lang siya ng hindi mo naman kailangan ipantay ng gusto, at least mapantay mo lang ng konti dahil nut na po at saka yung washer ang maghihigpit dyan at magpapantay dyan. Ayan. So, mahalaga po ang trabaho niyan, kapatid, dahil yan ang naglalak sa ating nut. Ayan. May nakasulat na outside. Tapos, nut. Then, hihigpitan na natin, kapatid. So, bahala na kayo kung paano nyo higpitan. Sana may katulong kayo. At pagkatapos higpitan, kapatid, ay ilak natin yung ating crown washer o lock washer doon sa castle nut natin. At pag nalak mo na yon, kabit mo na yung cover ng ating clutch housing. So, hindi lang basta ito cover, kapatid, no? Ito rin yung nagsisilbing selyo ng ating filter. So, kaya ko sana nasabing filter, kapatid, dahil yung butas niya ay hindi nalalayo sa centrifugal ng ang TMX 155, TMX 125 at saka CT, no? Mga boxer natin. So, parang Ruser, may ganun din. Siya yung nagkokolekta, kapatid, ng dumi ng langis bago pumasok yung langis sa ating crankshaft. Yan. So, pag nalagay na natin yung cover, higpitan natin, kapatid, yung 4 na bolt. Depende sa inyo kung hand tight lang yung gagamitin nyo o babanatan nyo pa ng impact drive. Kailangan lang mahigpit. So, dito sa part na ito, kapatid, mayroong isang klase ito na may spring at saka may parang collar pa siya, spacer, parang bushing. So, ito kasi wala na itong ganon. Kaya, clutch release na lang kaagad and then itong lifter natin. So, sa iba, mayroon pang spring at saka collar, yung parang tubo na maliit. No? So, kung maka-encounter kayo ng ganon, so dyan lang naman yung nakalagay, kapatid, sa ating clutch release. At hindi kagaya ng XRM 125, mga XRM 110 na may guide itong lifter natin. So, ito wala, no? Ang kailangan mo lang, kapatid, dito ay maipantay. So, na pinakita ko naman lahat ng angle niya kapag sumala sa ngipin, hindi papantay. So, dapat, kapatid, nakapantay siya, no? O, yan. After nyan, ilalagay na natin yung gasket. Pero, bago nyo ilagay yung gasket, kapatid, dapat malinisan nyo muna itong strainer. Dahil isa ito, kapatid, sa mga mahalaga rin dito sa loob ng makina. Ayan, no? Sobrang dumi. Yan. So, kapag nahugasan mo yan, kapatid, gaganda na naman yung flow ng oil. From oil pump, papunta sa ating cylinder head. So, ang problema nito, kapatid, kapag hindi mo yan nahugasan or nalinisan, maaring ma-short yung supply ng oil doon sa ating cylinder head, sa cam chain, at sa iba pang moving parts sa loob ng makina natin, lalong-lalo na sa cylinder head. Ayan, kunting-kunti na lang, kapatid, yung langis na dumadaloy dyan, malamang, kasi grabe na ang dumi. No, kaya dapat malinisan natin yan at may check natin yan. Ayan.
So, after nyan, pwede nating ilagay yan ulit doon sa loob kapag nahugasan natin yan. Then, gasket, crankcase cover, and then mga bolts, at pwede na naman nating ilarga. Okay? So, hanggang dito na lang mga kapatid. Ingat po kayo. God bless po sa lahat. Salamat po.